Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So for this video guys, pag-usapan natin yung mga green gas na ginagamit sa mga airsoft. Okay, so what I have here is a Puff Dino number 12, standard power, and the power up or the number 14. Okay, so yan. So mas mataas na number, mas malakas. Meron pa actually yung number 9. So, mas mahina yun. Okay? So, hindi ko nasama dito. Okay. So, marami pa rin kasi nagtatanong, pagka bumibili sa akin, nag-order, tapos syempre bibigyan ko ng prices ng mga gastos. Merong number 12, may 14. Tatanungin nila ako, sir, pwede ba yung 14? Ganyan, di ba? So, ano may difference ng 12 at 14? So, ito, medyo gagawa natin ng demo. Papakita ko sa inyo para mas magets ninyo, okay? Basically kasi, the 14, mas malakas siya sa 12. So, pressure kasi pinag-uusapan natin dito, okay? So, to start, no, mag-upisa tayo. Meron tayong unit dito, actually kay Sir John to. Sir John, yung unit mo, Glock 34, testingin na natin, okay? Para sabay-sabay na, okay? So, lagyan na natin ng bala, yung magazine, okay? So, siyempre, ang mga gas kasi, okay, mas mainit yung panahon, mas tumataas yung pressure niya. Okay? Kaya nga, di ba, minsan, kapag, alam niyo yung, pag may nasusunog na bahay, tapos gumagamit sila ng Petron gasol, di ba, nasusunog yung bahay, tagal-tagal, nasusunog. May konti, biglang, sa sobrang tagal, bigla kami marinig na, may sumasabog. Kasi, lalo na pag gumagamit sila ng LPG, kasi LPG, sobrang init na eh. Di ba? So, sobrang taas na ng pressure sa loob. Boom! Okay? So, yun. So, kapag pag mababa, pag malamig yung panahon, hindi basta-basta sumasabog na to. Yung mga ganito. Actually, may natanong din sa, Sir, sumasabog ba yan? Okay? Yun nga, kapag sobrang init, for example, iniwan nyo siya sa kotse. Okay, sa sasakyan nyo, iniwan nyo sa sasakyan. Tapos, mainit ang haling tapat, di ba? Nakaiwan siya sa panahon ngayon, di ba? Tapos, sobrang init na sa loob ng sasakyan nyo. Tapos, ito, nainitan din, sobrang init. May posibilidad na ito. Kasi ito yung parang, kasi ito isang buo to eh, aluminum to eh. Okay. So, itong part na to, sasabog to. Okay. Actually, meron na ako nakita before online, may nag-share na nabutas yung ito yung kotse niya, diba? Yung sa likod, yung sa salamin niya sa likod, butas. Kasi tatanggal to, sumabog to. Okay? So, kapag malamig yung panahon, wala kang problema. Kaya pagka nagsastore kayo na ganito, store in a cool, dry place. Okay? Yun yung tatandaan nyo. Store in a cool, dry place. Okay? So ngayon magte-testing na tayo. Okay? So, gagamitin natin usually kasi pag nagte-testing tayo is 0.20 or 0.2 grams BB. Okay? So, doon sa mga hindi masyadong magaling sa numbers, hindi magaling sa math, 0.2 is equals to 0.20 and is also equals to 0.200, 0.2000, and 0.2 million. Okay? Para parehas lang yan. Basta pag nasa 0.2, kahit na ilang zero yung wala nang pakialam. So, kanya ganun din yun. 0.3 is greater than 0.25. Okay? Kasi yung 0.3, that's 0.30 eh. Okay? Okay. So, pag nata-testing kasi ginagamit, 0.2. Yan. Ito yung normal, ito yung standard. Pero actually, alam ko, meron ding meron pa mas magaan, pero nagkataon na yung standard na testing, ito yung ginagamit, 0.2. Okay? So, ayan. Nagkataon medyo marami akong ganito, kaya ito yung ginagamit ko. Tapos pag naubos ko kasi siya, magkakaroon ko ng mga container. So, ginagawa ko na sa container, nilalagyan ko ng iba-ibang grams ng BB. Okay? So, ayun. Alright. So, yan. Nilagyan natin ng medyo madaming bala. Okay? Dapat kinontihan ko lang. Okay? So, ngayon, I'm going to turn on the chronograph. Okay? So, yan. Sir John, ito yung unit nyo. Okay? So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. So, insert na natin. Okay? Pull back the slide. Rock back the slide. Okay, so, putok na natin. Okay lang. Yung malakas eh. Ayan. 383.4. Yun yung first shot, di ba? First shot.
Second shot, 373.4. Okay. Third, 365.3. Okay. 364. Diba? Yan. So, pababa siya ng pababa. Diba? Kasi nga, ginagamit yung pressure, diba? Pag lumalabas siya, every time lumalabas na pressure, ginagamit niya yung temperature ng magazine. Same siya kapag nagsispray ka ng mga air freshener, diba? O kaya yung mga insecticide. Yung makapansin mo, pag sobrang tagal kayo, lumalamig yung lata. Pag lumalamig yung lata, humihina yung pressure. Diba? Minsan, sinishake pa nga natin. Tapos, akala natin wala nang laman. Tapos, pag tinabi natin, pero may laman pa kasi nararamdaman mo, may laman pa. Parang ganito. Liquid form siya. Okay? So, yung laman na to, hindi siya gas, ha? Ang laman niya, liquefied gas. Parang LPG. Ano ba yung sabihin ng LPG? Yung mga petrol na gasol. Liquefied petroleum gas. Okay? So, liquefied form. So, yung liquefied form, ang kinakarga kasi natin dito yung liquefied form. Liquid, hindi siya yung hangin. Kaya pag nagkakarga kayo ng gas, kailangan parating nakaganon. Para yung liquid, yung pinapasok natin dito sa loob. Okay? So yun, napansin nyo. 358, diba? So medyo nagpahinga tayo ng konti. Tingnan natin kung tumaas ba. Okay, wait. Wala tayong ginawa, guys. Kung makapansin nyo, hindi ako nagkarga. Hindi ko siya nakargahan, ha? Nagpahinga lang tayo. So nung nagpahinga tayo, parang medyo nag-warm kasi syempre medyo warm yung panahon. Medyo parang babalik siya sa normal na temperature niya. Kaya umangat siya. Nag-gets nyo? So ayan. So nag 366 na. Ay shit, tinamaan ko yung ano, wait. Ayan, 355. Okay. 353. Saan ba tayo nag-umpisa? 380, di ba? Nag-umpisa tayo sa 380, di ba? 352. So ngayon, humihina yung FPS, di ba? Ngayon, hindi lang FPS ang humihina. Pati yung blowback niya humihina. Kasi yung gas na ginagamit dito, pag umangat, pupunta yun sa harap. Pupunta muna siya sa harap para idura niya yung BB. Tapos, merong valve na i-close yung harap para yung remaining gas mapupunta sa likod. Yun yung blowback na part. Okay? So, isang pressure lang siya. Same yung pressure na lang pupunta sa harap saka pupunta sa likod. So, pag humihina na yung harap, hihina na rin yung likod. Kaya humihina yung blowback. Okay? So, ilan lang ba ito? Yan, 358. Medyo lumakas ng konti kasi pinahinga ko. Ganyan, okay? Yan. Tinesting na natin para maubos yung bala. Okay? So, yan. Open chamber na siya. Tapos, yung last shot natin, 349 na. Okay? So, humihina na siya. Diba? So, ngayon, pwede ba natin palakasin yung FPS? Pwede. Ang option natin is magkakarga ka ng bagong gas. Kaya nga ako, parati ko kasi nasabi sa mga tao na mas maganda is kapag naglagay kayo ng bala, maglagay kayo ng gas. Maglagay kayo ng bala, maglagay kayo ng gas. Kasi sa yung iba kasi ginagawa nila or yung iba tinuturo na maglagay ka 8 seconds, mga ganun. Matagal kasi yun eh. Parang pinupuno mo na ng gas to eh. Ako hindi ko nire-recommend yun. Kasi pag pinuno mo ng gas to, unang-una, lalamig yung mga gas. Nagat nyo? So, pag yung ginagawa ko kasi, pagka nilagyan mo ng BB, tapos nilagyan mo ng konting gas, pagka nilagyan mo ng konting gas, just enough para maubos mo yung BB. Tapos pag nilagay ko ulit ng BB, nilagay ko ulit ng gas, yung gas na pinasok mo, fresh. So, mas malakas yung power mo. Okay, so, 349, di ba? Yung last, natin, 349. Okay, so, ngayon, gagawin ko, lalagyan ulit natin, ng fresh na 12. Okay? Yan, fresh na 12. Ngayon, dapat, tataas ang FPS na to kasi nilagyan natin ng fresh eh. So, tumaas nga kaya. Okay. So, sige lang, may bala ba? Ayan. Paminsan-minsan ganun, check mo. Ayan. Kasi ako nakalimutan ko eh, okay? So, ayan. So, Sir John, tulad ng gamitin natin yung unit mo para may constant na tayo. Okay. So, 349, okay, bang. 366 siya ulit. Ayan, 366. Okay, kasi aside from nakapahinga, nilagyan natin siya ng fresh na na gas, di ba? 361.
359.7. Okay. 355. Okay. Gets na. Medyo na-gets na. Okay. Okay, may bala pa. Ngayon, kung pwede pa ba natin pataasin? Okay. Actually, pwede. Ito yung sinasabi ko na parang diskarte. Kasi, alam niyo yung kaya bakit na-invento yung CO2, di ba? Kung pag familiar ka sa mga airsoft, meron yung tag na CO2. Di ba? Merong CO2 magazine. Saan na ba? Wala akong sample, wala akong demo. CO2 magazine. Kasi yung CO2, parang mas kaya niya yung... Mas hindi siya yata siya bumababa pagka malamig yung panahon. Kasi nga, di ba, sa mga airsoft, di ba, nasa Europe, sa Taiwan, malamig kasi dun. Mas malamig dun kaysa dito sa atin eh. So sa kanila, parang syempre, parang, yun nga, kapag mahina yung pressure, mahina yung blowback. Di ba? So, syempre, pag bumabaril sila, kasi malamig yung panahon dun, tapos ginagamit nila yung mga ganitong gas lang, pag bumabaril sila, mahina, parang supot. Syempre tayo gusto natin malakas yung blowback, di ba? Kaya, gumagamit sila ng CO2 para medyo malakas yung blowback. Hindi ako naniniwala na gumagamit sila ng CO2 para malakas yung FPS eh. Okay, gumagamit sila ng CO2 para malakas yung blowback. Kasi nga, kahit pa paano, mas malakas ang CO2. Kaya rin sila gumagamit ng 14. Mas gumagamit sila 14 sa ibang bansa. Kasi nga malamig nga doon. Okay, so, humihina na siya, humihina na, di ba? Lumalamig na rin yung magazine. Subukan natin, lagyan natin ng 14. Okay, so papakita ko na sa inyo para magka-idea kayo kung ano nangyayari. Yan. Ako, may tumawag. Ay tayo dyan. Hindi ko na-off ang aking phone. Wait. Yan. Turbo. Okay, game. Sorry. Kinarga natin ng 14. Tapos nakapagpahinga siya. Ilan na FPS ito? Yan, may bala pa. Meron. Okay. Check natin. Lumakas yung blowback. Lumakas din yung FPS niya. 365. Okay. Ngayon, ang isang difference kasi ng 14 at saka 12 is aside from mas mataas yung power ng 14, mas mabagal bumaba yung 14. So, kunwari, sabihin natin na to, di ba, parang ang bilis niya bumaba. Ito, ano ko ba? Merong kasing mga merong baril, for some reason, basta yung pagka-setup sa kanila, ano sila, constant yung power nila. Minsan nangyayari to sa mga Beretta, minsan sa Glock meron din. Yung bang tipong, mapapansin mo, di ba, yung FPS natin, 383 kanina. Paminsan, ano siya eh, nasa 350 lang. Paminsan ganun eh. Pero, pag baril ka ng pero ang mapapansin mo, pag baril ka ng baril, di ba, 380, naging 3, basta pababa siya, di ba, parang 380, tapos ganyan. Minsan, kahit 350 lang yung FPS mo, unang putok mo, yung pangalawa mo, parang 350 pa rin. Tapos pangatlo mo, parang 350 pa rin. Parang hindi siya bumababa. Parang gumagano, parang dahan-dahan siya, matagal. Pero paminsan naman, pag yung 12, gamit mo, nasa taas, bigla na lang gumano. Kumbaga, kung mayroon kang graph, yung curve niya, mas steep. Tapos kapag 14 yung ginamit mo, hindi siya steep. Pababa rin siya, pero hindi siya, mas gradual siya. Yun yung difference ng 12 sa 14. Yung 14 kasi parang mas naho-hold niya yung pressure. So, nasa 365 na tayo. Ayan, 365.2. Hindi ko alam kung tama yung mga pa-explain ko sa inyo. Hindi ko alam kung mag-gets niya. Kasi nga, minsan, mas maganda talaga is yung tinetesting mo para mas nag-gets mo. So, ayun. Ako kasi ganun ginagawa ko eh. Ayan. So, nakapagpahinga siya. Tapos, yun yung ginagawa natin ng gas. So, umakyat pa siya. Nag-366 siya, di ba? So, left shot. Tapos, 361.8. Kung mapansin mo, hindi siya masyado bumaba. Konti lang. Yan. Ito yung isang example. 361.7. Ngayon, hindi siya kasi, parang mas nako-hold ng 14 yung power niya. Pero, maganda siyang gamitin kapag yung bang tipong lumamig na. Kumbaga nakapagputo ka na ng 12. Kasi dito sa lugar natin, mainit. So, mangyayari kapag, for example,
hindi mo pa ginagamit yung unit mo, nakatabi siya, tapos biglang maglalaro ka ngayon, tapos sabay 14 ka agad yung ginamit mo, mainit ang panahon ngayon, mataas yung FPS mo. Pwede nga siya umabot ng 400 actually. Okay, sa sobrang lakas, di ba? At the same time, malakas din yung blowback mo. Yun yung medyo nakakatakot na part. Hindi naman ito nakakatakot, pero kumbaga, yun yung medyo may nakakasira na part. Okay? Kasi yung FPS, kahit sabihin natin bumabaril ng sabihin natin 1000 FPS yung airsoft mo, boom. Walang masisira dun sa harap na part. So kunwari, sabihin natin meron kang airsoft na non-blowback. Okay? Non-blowback. Yan. So meron kang airsoft, non-blowback. Okay? Ngayon, bumabaril ka. Ping! 400 FPS. Tapos, biglang may ginawa ka or something na wala kang minodify. Siguro gumamit ka na ng gas. Tapos yung gas, bumabaril ng 1000 FPS. Parang sa tingin ko, wala masisira. Unless mga goma-goma siguro. Depende sa design. Okay? Pero more or less, wala masisira. Pagka ganito kasi, mga blowback na baril kasi natin, mas meron kasi siyang wear and tear. Kasi, yung nozzle, kalasin na natin to para makita na natin. Okay, explain ko. Kalasin natin. So dyan, mabilis na naman itong So ito, okay, so ayan. Ito yung nozzle, right? So pag nagba-blowback kasi, kaya nagba-blowback yan, pag sirado nung valve na papunta sa harap, ito, aatras. Ayan, pansin nyo. Ito yan, nozzle. May spring yan eh. So, medyo naiiwan pa to eh. Naiiwan pa to sa half-up chamber. Hindi pa yan kagad, kasi nakakapit yan sa half-up chamber. Nakaiiwan pa yan eh. So, ang una-una atras is ito. Yan, gumagalaw yan. Parang aatras muna to kasi kailangan niyang kailangan niyang tamaan tong valve knocker. Ito kayo, so, nakikita niyo ba? Ayan. Para ma-release yung ano ba to? Disconnector pala to. Tatamaan niya yung disconnector para ma-release yung valve knocker. Okay? So, ganun yung nangyayari. So, ngayon, ito kasi, meron nag-hold dito. Ito kasing nozzle na to, meron to siyang tinatamaan. So, actually, dalawang points. So, unang-una, pag umabante kasi ito, alam ko, teka lang, wait, double check ko lang. Tama ba ako? Ayan. Pag umabante kasi itong valve, kunyari, umatras, umatras, di ba? Itong valve knocker, meron siyang tinatamaan na part. Itong gilid na to. Ayan. Parang meron nakaharang dyan eh. So, parang meron pag kinalas mo to, makikita mo parang meron isang bakal na part na itong slide. Ito. Ayan, meron dyan. So, tatamaan yan. Tinatamaan yan. So, kapag medyo siguro malambot or something, pwedeng mabiyak yun. Kasi yun itong part na to, ito yung pumipigil sa nozzle na parang sumobra. Tama, yung right? Yun, dito sa side na to. Para lumagpas siya. So, yan yung parang pumipigil sa kanya na kaya hanggang paano ba? Yan. Makita nyo, yun, ganyan. Yan. Ito yung maximum niya. Yan, maximum. So, pag yun naputol, lalagpas to. Itong nozzle lalagpas. So, magmamalfunction yung barrel mo. Yun yung isa. Okay? Tapos, sa may ibabaw ng nozzle, meron din siyang parang plastic na nakaganon. So, tapos, parang yung housing, yan, nakaganon yung housing. So, yung nozzle, naka-atras yun ng ganon. Ganyan. Tapos, pag nagba-blowback siya, umaabante yung nozzle, di ba? Tumatama yun dito. Gumaganon siya. So, itong part na to, medyo nauupod. Ganon siya. Yun yung nangyayari. So, pero yun, parang, kaya hindi pa pwede sobrang lakas yung blowback mo. Kasi pag sobrang lakas yung blowback mo, yung nozzle, itong part na to, pwede kasi itong mabiyak, sumobra. So, pag ito, na sobrang puwersa, nabiyak siya, pwede niya rin kasing sirain itong part na to. Kasi nga, lumalagpas na siya eh. So, bibiyakin na rin niya to. Parang pinupush na rin niya to. Parang ganun.
Kaya yung blowback mo, kailangan eksakto lang. Pag umpisa kasi, medyo matibay naman. So, hindi masyadong nakakatakot. Pero pag medyo naluluma na yung barrel mo, pwede siya masira. Okay? Ngayon, ito ay para sa mga Glocks, no? Kapag yung barrel mo, for example, high kappa, ano pa ba? Teka lang, high kappa. Kasi sa high kappa kasi na-experience na namin before, meron gumamit ng gas na malakas. Tapos, actually kahit na sa sa high kappa nga, so far sa high kappa pa lang yung nakita ko. Tapos minsan meron din yata ako nakita na high kappa ba yun? Glock yata yun eh. Tapos kasi yung slide, ito yung slide niya, di ba? Tapos yung slide niya parang maraming butas dito. Tapos ang nangyayari kasi, di ba, ito, nagbo-blowback to. Tapos may pumipigil dito. So babalik ko na siya, no? So babalik ko na. Ayan. Ito. Ito, pawan ko na to. Teka lang. Ayan. So kung narin, teka, paano ba? Teka, ha? What? Wag na muna. At ito lang, ibabalik ko lang pala muna tong ibabaw, yung slide. To. So, meron isang ganito, di ba? So, ayan, pinari ganyan. Ito pa pala yung isa. Pero hindi ko pa to na, parang hindi ko pa to na-experience sa Glock. Kasi so far, in my experience, yung mga blowback kasi ng Glock, hindi siya kasing lakas ng blowback ng mga high kappa. Yung mga Glock, mas mahina yung blowback niya for some reason. Mas mahina. Kumbaga, mas mahina rin yung tunog niya compared sa mga high kappa. Like yung T-Rex. Ang lakas ng T-Rex eh. Talaga pag gumagano'n talaga yun. Ang lakas eh. Tapos yung blowback ng T-Rex, ang lakas din. Kaya tendency, yung mga T-Rex, yung mga unit, nabibiyak siya. Kasi pag ito, di ba, umislide ng ganyan. Yan, di ba, bumlowback siya, ganyan. Siyempre, may pumipigil sa harap. So tendency, itong buong part na to, yung momentum, paatras, tama. So kapag merong crack dito, sa mga gilid-gilid, may mga crack dyan, yun yung magkakos ng mga crack na ganun. Kaya merong mga high kappa na barrel, nasisira dahil dun sa ganun, yung blowback. Kaya iba, di ba? Gusto ko malakas. Yun yung isang problem. Kasi kung gusto mo lumakas yung FPS mo, ang first go-to mo is lalakasan mo yung gas na gagamitin mo. Yun eh. Kung gusto mo lumakas yung power niya, di ba? Yun ang gagamitin mo. Unless pwede rin siguro mag-upgrade ka nung parts sa loob, pero hindi ko pa siya natatry, so hindi ko alam kung nakaka-affect siya ng blowback. Because, so far, ang sa akin pa lang, is para lumakas yung mga units ko, nasa gas lang ako. Okay, so yun lang yung ginagawa ko. Kaya gusto ko lumakas yung FPS ko. Gamit na ako ng 14. Gets mo? So, yun lang naman. Kapag malamig yung panahon, or for example, pwede kang gumamit ng 14. Lalo na kasi pag malamig yung panahon, lalo na kung before, nagpa-practice kami sa Batangas, tapos parang nagkaroon tayo malamig yung panahon. Parang nakakailang putok ko pala. Ang lamig din ng magazine mo. Parang yelo na. Pwede ka gumagamit ako ng 14 dun. Doon kami. 14 talaga kinakarga ko nun. Nagkataon lang na paminsan, yung parang nagkaroon ng Banole, parang may competition, tapos nasa Cavite kami, tapos hapon na sa ang init. Parang, kaso nga lang may modification din kasi akong ginawa nun dun sa unit ko. Kaya nung ginamit ko ng 14, nasira yung baril. Okay? Kaya paminsan, di rin maganda pag nagmo-modify ka eh. Okay. So, anyway, yun lang yung Kaya, ang point is, pwede ka gumamit ng 14. Ang diskarte is, yun nga, Sir John, no? Kasi ito yung tatanong mo sa akin eh. Pwede ka gumamit ng 14 kasi pag medyo matagal ka naglalaro, for example, naglalaro ka, 12. Mararamdaman mo kasi pag blink ka ng blink eh. Mararamdaman mo parang humihina. Paminsan kasi, ako sa akin lang to, pag bumabaril kasi ako, tapos nararamdaman ko kasi na parang humihina, parang feeling ko, may lumalabas ba na bala? Parang ganun. Kaya, prefer ko na constant yung power. Kaya gumagamit ako ng 14. Kaya mas gusto ko may 14. Or minsan hinahalo ko silang dalawa.
Yun yung ginagamit ko sa competition So, ayan sinabi ko na yung sikreto ko, okay? Kasi baka yung mga kalabang ko, natataka sila, bakit ako parata nag-champion? Ano yung sikreto? Ayan, sinishare ko na. Okay, yan yung sikreto ko. 14 yung ginagamit ko. Minsan hinahalo ko 12 saka 14. Kasi nga, para constant yung power. Kahit kasi nga, yung mga baril ko, stock lang Stock na baril. Hindi ako nag-upgrade ng baril Okay? Para out of the box. Medyo may konting pinapalatan lang ako minsan na parts. Hindi matanda ko yung mga parts na pinapalatan ko So, yun lang. Minsan mga fiber optic site yata, parang ganun. So, alisin ko yung magwell or something. So, ayun. Okay? So, yun yung isang dahilan kung bakit pwede ka gumamit ng 14. Didiskartehan mo lang siya kasi nga, pag bumabaril ka ng 12, pahina siya ng pahina. Mararamdaman mo mamaya, hindi ka na nag-enjoy. Parang, ba't ang hina? Ano ba ito? Supot na nito. Yun yung time na, okay, saksakan na natin ng 14 to. Kasi mo, lalakas siya ulit. Boom, boom, boom. Okay na ulit. Ganyan. Pero yun nga, pag talagang ang magazine mo, sumobrang lamig na talaga, wala na. Kahit na magsaksa ka pa na baka kahit na 16 at saka 18, talaga mahina na Gets mo? Kaya kailangan pahingahin mo yung magazine mo. Yan. Kaya dyan naman minsan, meron kaming ibang mga shooter, di ba? Meron kaming mga ibang co-shooters. Meron silang hit pad. Meron silang dadalang hit pad. So, ginagawa nila, after ng game, nilalagay nila yung magazine sa heat pad para uminit, para mag-warm, para mag-normalize yung temperature. Okay? Ako naman, wala akong heat pad. Hindi ko pa nabili heat pad Sa akin, marami akong magazine. Pag nagko-competition, may dala akong 6 or 8. 6 or 8 yung magazine ko. So, parang, okay, ito gagamitin ko. Tapos, mamaya ko, yun naman. So, napapalit siya. By the time na babalik ako dun sa isa, warm na siya or mainit na siya. Parang ganun siya. Marami akong magazine na dinadala. Para hindi continuous, hindi parating yun yung ginagamit ko. Para tumataas yung power niya. Okay, isa pang sikreto na shinare ka na. Okay? So, ayan guys. I hope na-cover ko na yung topic natin regarding sa kung po pwede ba gamitin yung 14, kung paano ba pwede gamitin yung 14, ano yung discard sa 14, okay? So, for example, kasi, meron pa pala ako isang i-share sa inyo. Meron kasi minsan nagsasabi sa akin na sabi daw ng isang shop, or nasabi daw ng isang seller, yung 14 daw para lang sa mga gas blowback rifle. Tapos yung 12 daw para sa mga pistol. Yun yung sinasabi. So, hindi siya ganun. Okay, nagkataon lang na yun yung sinasabi nila kasi nga mas matibay yung mga gas blowback rifle. Pero pag yung mga gas blowback rifle, pag medyo malakas nagpe-plink ka, medyo malakas, pwede mo gamitin ng 12 para medyo humina ng konti. So, papakiramdaman mo. Okay, merong mga unit, merong mga gas blowback rifle na hindi sila advisable gamitan kahit na 12. Okay? Lalo na sa panahon natin. Kasi dito kasi sa atin mainit. Yun talaga yung isang issue. Yung mga unit kasi, yung mga airsoft pistols kasi, or yung mga airsoft gun, ginagawa sila sa Taiwan. Sa ibang bansa sila dinedesign. Taiwan. Okay? Yun talaga yung or sa Japan. Okay, Japan and Taiwan di ba? Yan yung ngayon, meron na ngayon, mga bago na sa China. So yung mga China naman, mga patawan naman yun. Parang mga lang yun Parang mga magnanakaw Alam mo yun? Kasi wala naman sila masyadong research and development Parang ninanakaw lang nila design ng mga nasa Taiwan Gets mo? Kumbaga, ang may research and development talaga, yung mga nasa Taiwan. Yun talaga. Tapos yung baka, alam mo naman, copycat lang yung nasa China di ba? Copy yung markings. Sa Taiwan, for example, pag bumili kayo ng Wii, for example, this is a Wii. Di ba? Pansinin nyo, wala siyang Glock hindi Glock yung markings niya. Hindi niya ginagamit yung Pero pagka China, binili nyo, like yung mga double bell na brand, China brand yan Easy, E-Screen. Makikita nyo, may Glock na mga markings. Makakasuot pa rito. Glock, 17, Austria. Meron ba nakasuot dito? Made in Austria. Ganun kakapal yung mga mukha nila. Kukupayin talaga nila yung itsura ng isang buong baril. Pero wala silang license Okay? Ngayon, meron bang ang mga pero merong meron naman kasi talagang airsoft gun na may Glock talaga na markings. Yun yung mga Umarex na brand. Kasi nga or yung mga Tokyo Marui kasi license sila ni Glock. So they are authorized to use or they are authorized to copy and use the markings of Glock.
Okay? Sa China lang yung hindi naman license pero pinagkukopya. Yun yung pangit kasi sa China. Hindi ko alam mo bakit ganun. Okay? So, ayun guys, I hope na-guess ninyo kung may bala pa ba ako? Last shot. Yan, 364. Okay. Answer dyan, open chamber. Anong bala? Okay? So, I hope na-guess ninyo kung paano dinidiskartehan yung paggamit ng mga gas. No? 12, 14 ngayon. Pag sa tingin ko nga, pag medyo malakas pa, gumamit kayo ng 9. Actually, yung mga Tokyo Marui na mga baril, marami nga yung tatanong sa akin, Sir, ba't di kayo nagbebenta ng Tokyo Marui? Mahina kasi yung Tokyo Marui eh. Yung mga Tokyo Marui kasi, they use 134A gas. So hindi mo sila, kung ano nagkamali ewan ko lang kung may bagong version na ngayon basta nung time na may mga kakilala ako sa group, bumili ng Tokyo Marui ng mga newbie, yung mga baguhan kasi wala ka alam eh. Newbie sila, marami silang ginawa doon sa baril nila, parang pinalit nila to, para makagamit sila ng 12. Kasi, plastic yata kasi yung slide, saka plastic yata yung outer barrel ng mga Tokyo Marui. So pag gumamit ka ng ganito, mabibiyak, mababasag. Yun yata eh. So, tapos yung magazine yata, parang hindi yata nagko-close or something. Kailangan mo pa magpalit ng valve ng WE. Parang ganun. Kasi dati may ganun eh. Parang may pinabili sa akin eh. Parang sabi sa akin na bumili ako. Dati pa yun, sobrang tagal na. Parang pinabili ako ng mga valve. Ipapalit daw dun sa magazine ng Tokyo Marui, something like that. Hindi ko lang alam ngayon Basta matagal na rin kasi yun. Siguro may mga 5-6 years ago na yun eh. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa Tokyo Marui ngayon. Pero yun kasi yung isang Pero, mas matibay yung parts ng Tokyo Marui. For example, yung yung kinalas natin. Diba? Yan. Mas maganda kasi nga talaga yung quality ni Tokyo Marui in Japan. So, diba? This is the hammer assembly. So, yung material na ginagamit ng Tokyo Marui, tsaka compared sa kay Taiwan, mas maganda yung quality or yung material ni Tokyo Marui. Kaya medyo mas pricey din siya. So, kumaga, mas matagal siya maupod, mas matagal din siya mabiyak. Something like that. Okay? Pero, yun nga, medyo marami kang papalatan. Like, the slide, papalatan mo yung slide, the outer bar and stuff. So, yun yung dahilan kung bakit hindi ako nagbebenta nun. So, out of the box, kapag yung Tokyo Marui mo, plastic yung slide, plastic yung outer barrel, hindi ka pwede gumamit ng 12. Kailangan gamitin mo yung 9. Yung color blue yun, meron dun. Okay, yung color blue yung gagamitin mo para hindi siya sumabog, hindi siya Okay? Nag-guess nyo na? So ngayon, pag in-upgrade nyo na, depende na kung magkano yung magagastos nyo kasi sobrang mahal na parang ganun. Kaya, pwede nyo na gamitin yung 12. Okay? So, hope na-explain ko yung 12 tsaka 14 kung pwedeng gamitin. Sana nasagot ko ang mga inquiry regarding dyan. Tama, kompleto. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next vlog na lang. And hope may natutunan kayo. And Sir John, papako na tong yung unit mo. At madala ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun guys. Until next vlog, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye. And guys, nga pala, before... Ito may nakalimutan ako, ngayon ko lang naalala. Okay. So kapag gumamit nga pala kayo ng 14 sa mga pistols kasi nga, di ba, mainit panahon ngayon. So we prefer to use, or I suggest to use 12 lang muna, Okay, sa umpisa kasi nga mainit panahon. Kunyari sabihin natin out of the box, ginamit mo. Tapos eventually, habang naglalaro ka, ginamit mo ng 14, di ba? So, nag-14 ka na hanggang sa natapos ka. So, yung magazine mo, puro 14 na. After mo maglaro, pag tapos ka na, itatago mo yung baril. Okay na ako. Kota na ako. Tatago ko na to. Okay? Palabasin mo lahat ng gas. I-release mo. So, ipapress mo tong valve. Yung output valve. Para ma-release lahat ng 14. Nagets nyo? Kasi, pag tinago nyo yun, kasi katulad ako, di ba sinasabi ko nga parati, na always mas maganda or na merong gas yung magazine. Na parating always to have a little bit of gas para hindi siya magkakaroon ng singaw. Para yung mga O-ring
Parang kaganon yung mga o-ring, batak yung mga o-ring. Okay? So, yun yung parati ko sinasabi. So, kailangan parati may konti, di ba? Pero, huwag 14. Kasi kapag 14 yung naiiwan dyan, tapos hindi nyo nirelease yung 14, after ilang days or next day, di mag-normalize na siya, di ba? Tapos, maglalaro ka, mainit yung panahon. Mataas yung FPS mo, malakas. Malakas yung unang putok mo, sobrang lakas. Kumbaga, hindi naman siya yung lakas na masisira yung barrel mo, pero yun nga, 14 siya. Parang 14 yung unang kinarga mo. Which is, hindi ko siya nire-recommend. Lalo na pagka medyo newbie ka. Pero pag katulad ko na alam mo yun, merong maraming unit, pag bumabaril, pag may nasira, okay, sige, di bali, ibang unit na lang gamitin ko. Pwede. Okay? Pero pagka wala naman kayong masyadong maraming unit, konti lang, tapos medyo inaalagaan nyo pa yung unit nyo, release nyo yung gas kapag ginamitin nyo na siya ng 14. Okay? Tapos, pag release nyo yung gas, kargahan nyo release nyo yung gas, gusto na, di ba? Tapos kargahan nyo siya ng konting 12. Like siguro mga ganun lang. Para mayroon lang siyang 12. Yun, tapos itago nyo na. So, next day, pag naglaro ka ulit, 12 yung ilagay mo na gas sa kanya. Para medyo standard lang yung power niya. Okay? So, ayun guys.